Mabait, masinop at mapagmahal na bata. Ganyan inilarawan ni Jason Baldonado ang kanyang anak na si CJ. Madalas daw itong nanlalambing sa kanilang mag-asawa at sobrang sweet rin. Kwento pa ni Jason, taong bahay lang si CJ at umuwi agad kapag galing sa eskwelahan. Tanging mga Rubik's Cube lamang ang ginagawang libangan ng kanyang anak dahil pangarap umano nito na maging Rubik's Master balang araw. Binibigyan namin siya ng pamasahe. Ulit mo, hindi pala siya nag-commute. Ang ginagawa pala niya, naglalakad siya para makaipon ng pambili ng Rubik's niya. Pero ang pangarap na yan, naglaho nitong Martes. Binawian na kasi ng buhay si CJ matapos manatili sa ospital ng 2 linggo. Isa si CJ sa mga estudyanteng nahulugan ng debris o tipak ng semento sa isang gusali sa Tomas Morato. Ibinurol na kagabi ang labi niya sa isang funeral house sa Quezon City at ngayong alas 10 ng umaga ay binuksan na rin ito sa publiko. Dito ay nakadisplay ang mga Rubik's Cube ni CJ at mga Bible verses na isinulat niya sa papel. Kasama rin dito ang isang Bible na nakita ng mga magulang niya sa loob ng kanyang bag. Masakit man para kay Jason ang nangyari. Malaki naman ang kanyang pasasalamat sa lahat ng mga nagdasal para sa kanyang anak at sa mga tumulong sa kanila. Panawagan pa rin nila ang hustisya para kay CJ. Gusto ko lang pong makamit namin yung hustisya. Hindi po kami bibitaw sa kaso na to. Lalaban po kami. Maraming salamat po. Dagdag pa nito na sana ay hindi na maulit ang ganitong aksidente na may mawawalan ng buhay dahil sa pangit na infrastruktura. Sana naman hindi na maulit yung ganitong pangyayari. Maasikaso nila yung sistema. Ayusin na lang po sana. About po sa mga safety ng mga building, sana naman maasikaso na rin yung mga ganun. Hindi na maulit. Tiniyak naman ng Quezon City LGU na tutulungan nila ang pamilya ni CJ pati ang 2 pang estudyanteng nabagsakan ng debris. Makikipag-ugnayan umano ang Social Service Development Department sa mga pamilya ng mga biktima para maipabot ang tulong. Inihahanda na rin ng Quezon City Police District o QCPD ang mga kasong isasampa sa mga individual o kumpanyang responsable sa aksidente. Samantala, sinikap din namin na hinga ng pahayag ang may-ari ng building pero tanging mga admin personnel lamang ang humarap sa amin at tumanggi na silang magpa-interview. JM Pineda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.